Hello, good afternoon po, Engineer Ditera. We'll start po in a while. We'll just wait for the participants to join po. Thank you po.
Good afternoon, everyone, or I can say future engineers. Kamusta po ang lahat? I hope you're you're all excited and looking forward to our event today, which is Accelerate Wipro. Before everything starts, please take a moment to register for attendance before we begin. Either the QR code will flash on the screen or the URL or link po will be displayed in the chat box. Today will be going to be an amazing learning days for you to learn. So make sure you have everything you need. Please prepare your notes, ball pen, pens, and so on po. Even your ears and eyes po for you to listen. So ladies and gentlemen, let's officially open today's session with our event billboard. Sit back, relax, and let the momentum build as we gear up for an engaging and insightful day.
Excellence. Success. We are aces. Ascend. Now, before we begin or to kick off our learning sessions, let's dive into today's course and topic. For this morning, we will focus on the conduct sections, which is a crucial area for our first year students or freshmen as they prepare for their exams. This session has been carefully designed to target common challenges and provide solutions to help you excel, even in your exam. We hope you're ready to deepen your understanding and strengthen your skill. So prepare everything you need po before we may start. So let's begin by diving into the foundation of every engineer's academic journey, which is the Engineering Mathematics 2, or let's say EM2. This course is essential for building the mathematical skills needed to analyze and solve complex engineering problems. With topics ranging from differential equations to numerical methods, we are here to help you. Don't worry, once you get the hang of it, it's not as difficult as you think, hopefully. So, are you ready to unlock the power of math and engineering? I hope you guys are ready. So, before we start pala, and of course, to guide us through this session, we are privileged to have with us Engineer Detera, a professional in the field of civil engineering. Background about him: Engineering Detera is currently pursuing a Master of Science in Civil Engineering with specialization in structural engineering. He has experience having served as judge engineering at the DPWH Bureau of Equipment. Furthermore, his leadership skills shine to his tenure as the former ACES president of the Sorsogon chapter, where he inspired and guided future engineers. So, let's give him a warm welcome to Engineer Detera. Welcome po. So, we're now ready to start the major portion or highlight of the program. Engineer Detera will continue to assist you in understanding the complex details of today's subject. Keep your thoughts open, your notes ready. So, Engineer Detera, you may share your screen about. Thank you so much. Ayun. So, good afternoon, guys. We'll be talking about conical sections, right? So, wait lang. Share ko lang yung screen natin. So, mga first year yung nandito, di ba? Tama ba? Mga freshies. Yes po. So, ito hindi na to fresh sa kanila kasi syempre na-discuss na nila to sa subject nila. Pero ngayon, i-review lang natin. So, unahin natin yung parabola. So, alam naman ng lahat kung saan galing tong mga conical sections, di ba? Ito yung 3D cone pag kinat. Magkakaroon ng conical sections. Pero hindi na natin aaralin yun in depth. So, ngayon, discuss na natin yung mga properties ng conical sections. So, unahin natin yung parabola. So, let's first define parabola.
Sabi dito, parabola is the locus of point that moves such that it is always equidistant from a fixed point and a fixed line. The fixed point is called focus and the fixed line is called directrix. Ayun. So, ano nga ba yun? Para mas maintindihan natin, tingnan natin kung ano ang itsura ng parabola. So, dito sa graph natin, ito yung parabola. Itong red line or red curve. Sabi sa definition ng parabola, pag set tayo ng point dito, halimbawa dito, point P with coordinates x, y. Nakikita ba yung cursor, guys? Okay, ito. Pag nag-set tayo any point dito sa line, actually, pero dito, for example, dito at point P, ang distance daw nito sa focus, focus, tapos at a certain line, na tawagin nating directrix, ay equal. Distance from this point to focus, point to line, ay equal. So yun lang yung ibig sabihin non-definition ng parabola. Kahit saang point ka mag-set dyan, halimbawa dito, ang distance nito papunta sa focus, tapos pag nag-draw tayo ng perpendicular line dito sa directrix natin, ay equal. Halimbawa dito, distance here to here ay equals here to here sa directrix. Ganun lang yung ibig sabihin ng parabola. So ngayon, alam na natin yung parabola, kung ano siya. I-discuss na natin kung ano yung mga kailangan natin alamin para sa pag-solve ng equation ng parabola. So ano nga ba ito? Meron tayong focus, vertex. Ito yung focus. Point siya na dumadaan sa axis. So ano yung axis? Ito yung axis. Ang axis, axis siya kung saan bumubuka yung parabola, kung saan nag-open. Siya yung direction or parang ganun, direction ng parallel sa axis. Ayun. So tandaan nyo yung axis kung saan yung opening ng parabola. Hinahati rin ng axis ang parabola into symmetrical parts, two symmetrical parts. Ito, tsaka ito, symmetrical to dito. Ano pa yung mga dapat nating alamin? Sabi nila, ang distance ng directrix sa vertex, so ito yung directrix. Ang distance daw nito sa vertex ay equal din sa distance ng vertex sa focus. So tatandaan nyo yun. Focus to vertex equal sa vertex to directrix. Set natin yon as variable A. Ayun. Tapos isa pang property ay yung latus rectum. Ang latus rectum ay ang line na dadaan sa focus. Perpendicular again sa axis. Nag-intersect siya sa axis ng 90 degrees. Diba? Yun yung ibig sabihin ng perpendicular. And dadaan siya sa focus. Ang distance nun from the curve to dadaan sa focus, papunta sa curve again, yun yung tinatawag na latus rectum. Ayun. So para mas mas malaman pa natin yung tungkol sa parabola, i-define na natin yung equation ng parabola. So ito siya. Parabola with vertex at the origin, ito yon. Depende yon kung saan yung opening ng parabola. Pwede yung parabola ay mag-open to the right, open to the left, upwards, or downwards. Dito sa first case natin, first set of cases, ang vertex natin ay nasa origin. Tulad nito. Asan nga yung vertex dyan? Ito. Diba? Vertex.
ang vertex natin nasa origin tulad nito. So, mas simple yung equation natin. Sabi dito, if parabola with vertex at the origin and open to the right, nakikita dito sa small graph sa gilid, ang equation daw natin ay y squared equals 4ax. Tandaan nyo, positive 4ax. Pag ang parabola naman daw with vertex at the origin and open to the left, tandaan nyo yung open to the left, magiging negative siya. Y squared negative 4ax. Alam na natin yung a natin kanina, di ba? So ano nga yung a natin kanina? Anyone? Ano distance siya from? Anyone? Yung a natin ay distance from focus to vertex. Pwede rin siyang vertex to directrix. So yun yung a natin. And pag ang parabola with vertex at the origin and open upwards, eto tandaan nyo, upwards na to, ano na yung may squared or nasa second degree na variable? Yung x na. So x squared equals 4ay. Yan ay pag-open upward. Pag downwards, makikita rito, downwards, again, origin natin ang vertex. Vertex natin ang origin. Pag downward, magiging negative siya. So tandaan nyo, pag right, tapos upward, positive. Pag left and downward, negative siya. Pag to the right and to the left, y yung squared. Pag upwards and downwards, x squared siya. Ayun. Yun ay kapag ang vertex ay nasa origin. Yung vertex natin nasa origin ng Cartesian plane natin. What if naman yung vertex ay wala na sa origin? Ito siya. If may coordinates siya na hk, ito yung x natin, h, ang y natin ay k, ito na yung magiging equation ng parabola natin. Almost the same, kung papansinin nyo, almost the same, yung sign pareho, yung degree ng variables, y squared pa rin yung right and left, x squared pa rin yung upwards and downwards, pero ang nagkakaiba, meron na siyang y minus k tsaka x minus h. Pansin nyo, y minus k, x minus h. Lahat ng y dito, nakikita nyo, lahat ng y, pinalitan natin ng y minus k. Okay, tingnan nyo, y minus k, yung y dito, y minus k, y minus k. Lahat ng x variables, x squared, makikita nyo, pinalitan natin ng x minus h. Ibig sabihin, yung vertex natin ay nasa coordinate hk. So, ayun. So, just a hint, maganda na ito na lang yung dalawang formula or equation na kakabisaduhin natin. Tatandaan lang natin na yung unang case natin, yung origin, di ba, ang coordinate nun ay, pag origin, anong coordinate, guys? Ano yung coordinate ng origin? Ano yun? Sorry? 0, 0 po. Yes, 0, 0. 0 yung x, y is 0. Very good. So, makikita natin kung 0 yung i-minus or isa-subtract natin sa y at sa x, parang wala lang din. So, madederive mo itong first set ng cases natin na nasa origin. Diba? So, mas maganda, nakabisaduhin natin itong dalawa na lang. Tapos, ang plus minus dito, nakadepende sa opening. Nakadepende sa opening ng parabola. Diba?
May question so far? Ayun, magagaling ang first years. So ito lang yung mga kailangan nating tandaan. Nadaanan natin to kanina. Focus. Sabi dito, focus is located at the distance from vertex in the direction of parabola's opening. Tandaan nyo yung focus nasa direction ng parabola's opening. Lagi siyang nasa loob ng opening. Yun na lang tandaan nyo. Yung focus nasa loob ng opening ng parabola. Ito yung focus. Okay, another element, directrix. So, directrix is at distance A lang yan guys, A. From the vertex, it is straight line located at the opposite side of the parabola's opening. So, ito yung directrix. Located siya kabila ng parabola. Kung andito yung opening, nasa kabila yung directrix. So, yun lang yung tatandaan. And tatandaan nyo lagi, ito yun. Kung anong sukat ng A na yan. Kasi ang sukat ng A na yan, ulitin ko para hindi malimutan, ang sukat ng A ay same sa sukat ng vertex to directrix, same sa vertex to focus. Lagi ko inuulit kasi mahalaga yan sa parabola. Tapos, ang LR natin, or sige, mamaya na yan. Tapos, ito naman, vertex is the point extremity of parabola, i.e. highest point for opening downwards, lowest point for opening upwards, rightmost point for leftwards, and leftmost point for rightward. The coordinates of vertex is denoted as HK. So, yun na yung tinakil natin kanina. Yung vertex ay may coordinates na HK. So, eto siya. So, sinasabi lang kung opening to the right, siya yung pinaka-left na point. Kung opening to the left, siya yung pinaka-right na point. Pag opening upwards, siya yung pinaka-mababang point. And opening downwards, siya yung pinaka-mataas na point. Next element tayo. Axis is the line of symmetry of parabola. It contains both the focus and the vertex and always perpendicular to the directrix. So, ito yung sinasabi kong axis. Sa axis, tinatamaan niya dadaanan niya yung focus and vertex. Yun yung property ng axis. Dadaanan niya yung focus and vertex, tapos perpendicular siya sa directrix. 90 degrees yan, yung intersection niya. Yun yung axis. Next element, latus rectum. Ito rin. Ang latus rectum, denoted by LR, is a line perpendicular to the axis, passing through the focus, and terminates on the parabola itself. The total length latus rectum is equal to 4A. Ito yon. Ang point down na to, dadaan sa focus, papunta dito, ang value daw ng latus rectum ay 4 na A. 4A. Saan nyo nakita yung 4A kanina? Saan nyo nakita yung 4A? Dito sa equation natin ng parabola, di ba? 4A. So, ang value nito ay latus rectum. Ganun lang siya. Another element is yung eccentricity. The parabola is always, Lumabas. The parabola is always equal to 1. Eccentricity of parabola is always equal to 1. Thus, parabola can also be defined as a conic section of eccentricity equal to 1. So, yun lang yung mga tatandaan natin. So, uulitin ko guys ito kasi yung pinaka-important part ng parabola. Dapat alam natin to na property. Ulitin ko ulit, pang-apat na. Focus to vertex, equal siya sa A, equal din to sa
vertex to directrix. Kasi itong A, lagi na natin yung tatandaan kasi ito lang yung halagang makuha natin sa figure para mahanap natin yung equation ng parabola or para makapag-draw tayo ng equation ng parabola. So, ayun lang. Ayun lang para sa parabola. So, try natin mag-solve. Wait. Anyway, while preparing the problem, may question ba kayo, guys? Anyone? Anyone may question? Wala naman. So, try natin mag-solve ng problem. Wait lang. Sir, may nag-raise po ng hand. Ay, may nag-raise ng hand. Sorry. So chat. Yes, ano yun? Sino nag-raise ng hand? Sorry. Ano ito? Sorry. Sino? Sige, Miss Tinyo. Ano yun? Sir, ano po? Late po kasi ako pumasok. Ay, Saan po kayo nag-umpisa po? Para sa parabola lang naman, Miss. Yes. Bakit? rinig po. Ano yun? Yung question mo is saan nagsimula? Kakasimula pa lang namin, makakabol ka pa, Miss. Sa parabola po kami nag-start. Ano po? Ano yun? Apo, may technique po kama sa yung formulas po. Since sobrang dami po niyan. Then, di ba po connected po siya sa mostly po kasi sa amin is nahihirapan if para saan po yung formula since magkakahawig po from parabola, ellipse hanggang hyperbola po. Yun po talaga yung pinaka-conflict. Pero yung sa pinaliwanag lang sa pag-identify, ang ano lang po namin is technique para mas matandaan po namin yung formula to formula po. Formula to formula. Ngayon, hindi ko kasi naisulat yung general equation. Ngayon kasi ito kasi mga conic sections, meron siyang general equation. Pero ngayon, wag niyo na muna yun, kabisaduhin. Para mas malaman niyo yung specific talaga sa certain conical sections, meron naman silang mas kailangan yung tandaan talaga. So, ito sa parabola, ngayon, etong dalawa lang talaga siya. Para sa akin, tip ko lang, kung sa parabola, ito lang yung tatandaan nyo. Tapos, pag alam nyo na tong dalawang to, alam nyo kung saan gagamit. Dapat alam nyo rin kung yung properties ng parabola natin. Pag opening to the right, tsaka opening to the left, alam natin na ang gagamitin natin dyan ay yung y yung may power na 2. So, y squared siya. Pag ang parabola natin, opening upwards or downwards, x squared naman yung gagamitin natin. So, ito, kung paano gamitin, then, itong A, dapat alam natin kung saan siya at kung ano siya. Kaya sinasabi ko lagi na paulit-ulit, ito. Kung nasaan yung A na yan. So, ito, kahit hindi nyo na ito kabisaduhin Ito. Tsaka ito. Ito lang sa parabola. Solve na kayo. Ayun. Sana nagets ko. Next natin, i-discuss ko rin yung yung ellipse tsaka hyperbola. Kung kaya pa. Ellipse tsaka hyperbola. Doon, meron din namang tayong kakabisaduhin doon. Pero hindi naman talaga natin required kabisaduhin lahat. Yung general lang na formula. Yung very useful, very gamit na gamit. Ayun, sana nasagot ko yung question mo, Miss. Hello? Okay. Mukhang nasagot naman ata. Hello? Okay. Satisfied ba? Okay, hindi. Yung iba, may question ba? Anyone?
Anyone? Mag-raise lang ng handa if masyado akong mabilis or may mga hindi kayo nakuha agad. Pwede nating balikan. So, ayan. Mag-solve tayo ng problem. Mag-open lang ako ng whiteboard, guys. Hindi ko pala sulat yung problem. Wait lang. Saglit lang, guys. Ito, guys, hindi ko nasulat yung problem, pero makinig na lang. Sabi, write the equation of a parabola with vertex at the origin. So, alam natin na vertex natin, ang coordinate niya ay origin. Pag origin, ano nga? 0, 0. 0, 0. Tapos, ang focus daw natin ay 0, -3. So basically, ito lang yung binigay sa problem natin. Ang vertex natin ay at origin, then ang focus natin, ang coordinates niya ay 0, 0. So i-try natin i-analyze. Okay. Mag-draw tayo ng Cartesian coordinate plane natin. Ito yung origin, 0, 0. Andyan daw yung vertex natin, V. Tapos, yung focus daw natin ay 0, negative. Alam ba, magsulat tayo. 0, 0, negative 3. Oh my God. 0, negative 3. Nasa baba siya. Lobat yung pen. Okay, kakamayan. 3. 0, negative 3. Andito daw yung focus natin. Andito yung focus. Andito yung focus natin. Lagi natin tatandaan, sabi ko, di ba, yung focus, nasa loob siya ng opening. Di ba? Focus, nasa loob ng opening ng parabola. So kung andito yung vertex natin, magdodraw na ako niyan. Alam ko na ang parabola ay pag ganito. Di ba? Andito yung pinakatuktok, tapos nasa loob yung focus. Nagets ba kung bakit ganon? Nakukuha naman? Okay. Alam ko na opening downwards siya. So makukuha natin yung, ano yung makukuha natin? Yung A, di ba? Makukuha natin. Tama ba ako? Yung A. Makukuha natin yung A, di ba? Ang A natin ay equal saan? Di ba sabi ko yung A ay distance from focus to vertex? Ano sa tingin nyo yung distance ng focus to vertex dito sa case natin, sa problem number 1? Anyone? Ano yung distance ng focus to vertex? Ilan siya? Ano yung A natin? Ilan? Yes, 3. Very good. Riquero. Ang distance from focus to vertex ay 3. Alam na natin yung A na 3. Di ba yun lang naman yung required para sa equation natin? Ano nga yung equation natin? Wait lang.
ang equation natin na gagamitin, ano sa tingin yung gagamitin natin? Is it the y squared or the x squared? Ano sa tingin nyo yung gagamitin natin? X squared or y squared? Yes, Miss Riquero. That's x squared. Kasi x squared yung gagamitin natin pag opening upwards and downwards. And sa case natin, opening downwards siya. So that's x squared. So ano yung general equation natin na sabi kong gamitin? Ay x minus h squared equal to, ito na yun. Positive or negative? Guys, is it positive or negative? Opening downwards. Opening downwards. Is it positive or negative? Guys, anyone? Negative. Yes, negative. Di ba sabi ko, pag opening downwards, negative yung gagamitin natin. Di ba? For A, tuloy natin. Sorry, masyado nang malaki kasi wala nang. Y minus K. Ito yung general. Dalawang equation lang na isa sa dalawa na pinapakabisa ko. Since ang origin natin ay 0, yung h and k natin ay 0. Masisimplify natin eh. So, ipakita natin kung paano naging ganun. X minus 0 squared, pagpasensyahan ang sulat, k, y minus 0. Di ba? X squared, x squared equals negative 4. Alam din natin yung A kasi nahanap natin yung distance from focus to vertex, which is 3. Diba? Y, wala nang 0. So, pag sinimplify pa natin, x squared equals negative 4 times 3, of course, 12y. So, ganun lang kasimple yung parabola natin. X squared equals negative 4y. Ang hinahanap sa problem, write the equation of a parabola with vertex, origin, and focus at coordinate 0, negative 3. So, ito na yung equation natin. X squared equals negative 12y. Anyone? Questions? Diba? Napakadali pala ng analytic geometry, conical sections. May questions? Anyone? Wala naman. Okay. Wala ba? Okay, ang gagaling talaga ng mga taga-FEU. Yan yung first years namin. Mabilis mag-pick up. Okay. Next tayo. Sir, may nag-raise po din ng hand, sir. Ay, may nag-raise ng hand. Sorry. Di na natin nakita. Sino yan? Sir, ako po ulit. Pwede po palaki nung nung po yung size ng pen. Ay, sorry. Oo. Sorry, as a millennial, iba ta talaga. Charot lang. Wait lang. Paano nga to? Wait. Ayun. Sorry. Tama ba? Lumaki ba? Parang hindi. Wala, di ako marunong, guys. Lumaki, pero mas luminaw naman siya. Anyway. Pero mas luminaw naman. Okay naman. Hanggang dyan lang yung kaya ko, siguro. Sorry. Aralin natin yan next time.
Okay lang ba mag-proceed na tayo? Okay lang ba? Sorry, ganito na lang ngayon. Nakikita naman. Pero nakikita naman siya, guys. Nakikita ba? Okay. So, siguro proceed na tayo. Sorry. Next time, marali natin yan. Second question natin ay find the focus and directrix of the parabola whose equation is, sige, sulat ko yung equation, x squared, sorry, x squared minus 6x plus 3y. Mapansin nyo, malaki siya kasi. Kamay yung pinapansin. 18 equals 0. Bigay yung equation. Pero, ang hinahanap, focus and directrix. Binigay yung equation. Pero makikita nyo, makalat siya. Dapat nasa format siya ng kanina. Yung x minus h squared equals plus or negative 4a y minus k. Dapat ma-achieve natin yung ganong format ng equation natin. So, magmamanipulate tayo ng equation. So, paano natin gagawin yon? Guys, paano natin gagawin? Mapapansin nyo, yung nasa second degree natin ay anong variable? Anong variable yung nasa second degree? Anong variable? Anyone? Anong variable yung nasa second degree? X. Tama, siya yung may power na 2. So, ang gagawin natin, hihiwalayin natin yung may variable x tsaka yung mga variable y. Alam natin na ang x natin yung may second degree, ibig sabihin yung parabola natin ay pwedeng opening ano? Pag x squared, pwedeng opening. Tama, downwards or upwards, di ba? Pwedeng up or down. So, ilagay na natin siya sa kabilang side ng equation, sa left side. So, x squared minus 6x equals, ilipat na natin yung iba. That's 3y, sorry. 3y. Ay, sorry, negative na siya, di ba? Tama, negative. Minus 18. Nakuha kung paano nilagay yung ibang terms sa kabila. Siyempre, alam na yan. Basic math, basic algebra. So, ang gagawin natin, ito yung tinatawag na completing the squares. Kasi naka-factor out yung ano natin, yung x minus h squared. Gagawin natin siyang ganun, x minus h squared. Kaso paano? Completing the square. Mag-iisip tayo ng number. Itong 6, i-divide natin siya sa 2 kasi x ano naman siya square naman siya. So divide 2, ano yung answer? Negative 6 divide 2. Ano siya? That's negative 3. Ang gagawin natin, ita-times natin siya sa sarili niya. Negative 3 times negative 3. Ano siya? 9, di ba? So magdadagdag tayo ng 9. Nagdagdag tayo sa kabila, magdadagdag din tayo syempre sa kabila ng 9. Yan, ang ganda ng sulat ko. So kompleto na yung square natin. X squared minus 6x plus 9. Di ba pwede na natin yung ma-factor out ng x minus 3 multiplied by x minus 3. Tapos copy lang natin yung sa kabila. That's 3y minus, ano na yung minus 18 plus 9? Ano na siya? Magiging, ano na siya? Negative 18 plus 9. Anyone? That's negative
9. Ito, pwede nating i-rewrite yung x minus 3 tsaka x minus 3 magiging x squared, mali. X minus 3 squared equals, pwede rin natin ma-factor out yung negative 3 sa negative 3y minus 9. Diba? Negative 3y. So, anong kasunod? Ano sa tingin niyo yung kasunod? Negative 3 quantity y. Ano yung kasunod? Anyone? Plus 3, yes. Plus 3. Mapapansin nyo, yung negative nasa labas na, kaya magiging positive na to. Diba? Ayun. Mapapansin nyo kung i-compare natin sa equation natin, sa general equation natin. Asan na yung kanina? Mapapansin nyo, same na siya. Diba? Ito na yung equation natin sa parabola. Meron na tayong x minus h at meron ding y minus k. Ang hinahanap sa problem natin, find the focus and the directrix of the parabola whose equation is gano'n na nga. So maganda i-drawing natin yung parabola natin. Ang origin nito, ang vertex, base sa equation, ano yung vertex natin? Base sa equation, ano yung vertex? Diba yung vertex natin ay coordinates hk? Ano yung vertex? Yes, that's 3, negative 3. Bakit 3, negative 3? Sige, ikumpara natin siya sa equation ng parabola kanina. Ikumpara natin. Diba? That's x minus h squared equals negative 4a y minus 3. Base sa, gawin natin yung y minus k. Kung ikukumpara natin kanina, magkatapat na sila. Ang h natin ay 3, while yung k natin ay negative 3. Tama? So, ang vertex natin ay 3, negative 3. Palaki ng palaki. Very good. Vertex natin ay 3, negative 3. Ano sa itingin nyo yung focus? Ano yung value ng A? Galing sa equation. Ano yung value ng A? Ano sa tingin yung value ng A? From the equation na na-derive natin. Na nakuha natin, sorry. Diba? Negative 4a, diba? Equals negative 3. Kung negative 4a equals, diba ito kinumpara ko lang yung sa equation, magkatapat. Yung negative 3, katapat siya, diba yung 4a? Siya yung negative 4a. So kung i-compare natin, i-equate natin pareho, a equals 3/4. Diba? Kung magde-divide tayo both side by 4, ang a na natin ay 3/4. Nakuha ba, guys? Okay naman? Okay? Okay pa? Panipis nga ng panipis, Wait lang. Gawin natin ang paraan next time. Anyway, ayun na tayo. Meron tayong vertex. Meron tayong A, which is ang distance ng vertex to ang tawag dito? To the focus. So, madadraw na natin yung parabola. So, eto. Sabi ang vertex ay located sa 3, negative 3. So, asan siya? Kung 3 to, negative 3 to, andito siya. Diba? Andito yung vertex. Tama ba ako? Sir. Yes. 3, negative 3. Alam natin na negative siya. Alam natin negative siya, di ba? Pag negative, opening.
downwards. I mean, sa case natin, downwards kasi x yung my squared. So, draw natin, alam natin na pabuka siya downwards. And may focus tayo na 3/4 yung distance. Kung 3/4 yung distance, kung ito, 3, -3, ito ay, mag-add lang tayo ng 3/4, right? That's ilan? 3 and 3/4. Ang hirap na isulat. 3 and Sir- 3/4. Sir, excuse po. I mean, sorry. Tama. That's -3 and 3/4. Ano yun? Sir, Sorry? suggestion lang po, sir. Can you zoom in po yung board po para po mas mag-appear na mas makapal po yung board? Kasi pag po sino-zoom out yung board, sir, mas naminipis po yung sulat, sir. Sorry. Baka lang po. Ayun, sir. Suggestion lang po. Tama, no? Mas kumakapal siya pag zoom. Draw tayo sa malayo. Ayun, ang layo na pala kasi. Sorry. Ayun, so ulitin natin. That's, ang kapal na. Amazing. Yes. Anyway, balik tayo. So that's, ang vertex natin ay, hindi ko nakita yung nasolve ko. Vertex natin ay 3, -3. Andito siya. Alam nating x squared, tapos negative yung 4a natin, pababa siya. Ayan, pwede pala i-zoom kasi. Ayan. Pababa siya, alam nating pababa siya, di ba? And then, alam natin yung distance from vertex to focus. Alam natin yung distance from vertex to focus na alam din natin yung location ng focus. Nasa loob siya ng opening. So, ilalagay ko siya dito. Okay, ilalagay ko yung focus ko dyan na may distance na 3/4 from vertex to focus. So, ang coordinates ng focus natin ay, ano sa tingin niyo yung coordinate ng focus natin? That's negative. Dadagdagan lang natin yung -3 natin ng isa pang 3/4. Sir? -3. Sorry? Sir, excuse lang po ulit, sir. Sorry po, sir. Sir, naliligaw na po kami, sir. Saan na po kayo nagsusulat, sir? Ay. Wait lang. If saan po malapit, sir, banda? Ang layo na nga, no? Wait lang. Mag-set ako ng... Wait lang. Iulitin ko na lang sa baba ng 3/4. A equals 3/4. Sorry. Sa baba ng A equals 3/4. Nagdodraw ako ng Cartesian doon. Tingnan nyo kung mahanap. Tama? Nahanap? Anyone? Okay. Nakita na ba? Ano? Yes po, sir. Okay na po. Okay. So, ulitin natin ha. Yung vertex, ulitin ulit. That's 3, -3. Andito siya. 3, -3. Okay. Alam nating downwards. Alam din natin yung focus nasa loob ng opening. Alam natin yung distance ng vertex to focus. 3/4. So ano sa tingin nyo yung coordinates ng focus natin? Ano yung coordinates ng focus natin? Anyone? Anyone? Anong vertex ng focus? Ayun, pahanapin muna natin sila kung asan yung Cartesian coordinate. Nakita na ba? Nakita na yung parabola natin? Guys? Nakita ba? Nakita na ba? Pag okay na mag-raise tayo, mag-heart tayo or mag-react kung nakita na. Anyone? Okay, nakita na.
So, nakita na yung Cartesian coordinate plane natin. Ito na. So, ano sa tingin niyo yung focus niya, guys? Ano yung focus niya? Sino yan? Anyone? Ano sa tingin niyo yung coordinate ng focus natin? Anyone? Saan na si Miss Riquero? Ano ang coordinates? Yes, that's 3. Comma, kasi 3 siya, papunta dito, 3. Ito yung focus. Ito. So, ano yung y natin? Negative 3 and 3/4. Yan na yung coordinates ng focus natin. Ito yung focus natin. Nahanap na natin yung isang pinapahanap sa problem. Kung asan daw yung focus. Find the focus. Ang isa pang pinapahanap ay yung directrix. Di ba naalala nyo, yung directrix ay yung straight line sa kabila ng opening. So magdodraw tayo ng straight line sa kabila ng opening. Ito yung directrix natin. Directrix D. Wait lang. Kasi okay. Charot lang. Okay na pala yun. Kaso, alam din natin, di ba? Sinabi ko kanina, paulit-ulit. Ang distance ng focus to vertex ay equal din ng vertex to directrix. So, itong distance nito ay 3/4 din. A din siya. Di ba? So, ano sa tingin nyo yung equation ng directrix natin? So, ano sa tingin nyo yung equation ng directrix natin? That's y equals, ano yung y? Y equals, negative 3 plus, kasi umangat siya ng 3/4. So, ang directrix natin ay y equals negative, ilan? Ano yung directrix natin? Guys, sige, continue natin. That's negative 9/4 or pag improper, that's negative 2 and 1/4. Tama ba ako? Tama ba? Tama ba, Ms. Riquero? Okay, so yun yung hinahanap sa problem. Nahanap natin yung focus and the directrix. Ganun lang kadali. Nahanap na natin. May question ba sa parabola? Siguro yun lang sa parabola. Next na tayo, ellipse. Bago tayo mag-proceed, may question ba sa parabola? Guys? Ayan, ang gagaling talaga ng taga-FEU. Ayun, walang question. Nakuha naman? Anyone? Okay naman. Okay. Next. Next na ba or another example? Ako, kung okay lang sa inyo. What do you guys think? Mag-example pa ba or next question na? Guys. Comment lang tayo. Hello? Sir, isa pa po. Sige, isa pa tayo. Meron pa ditong na-prepare na isang example. Okay lang yan. Isa pa. Write the equation of the parabola. Ito naman, given naman yung focus tsaka directrix. Yung magzo-zoom. Sa baba lang ulit ng drawing ko guys, para makasunod.
Write the equation of the parabola whose focus is, focus daw natin ay ano yun? -2, 1, and then yung directrix natin ay x equals -6. Yan lang yung given. Tapos hahanapin natin yung equation ng parabola. Ayan. Drawing ulit tayo. Alam natin yung focus ay ayan. Focus ay -2, 1. -2. Tama ba? -2, 1. So, andito siya. Yan yung focus. Guys, focus yan ha, hindi vertex. Tapos, yung directrix natin ay x equals -2, 1. X equals -6. So, ididiretso ko pa tong line natin, yung Cartesian. Siguro, andito yung 6. 2, 4, 6. -6. Andito yung directrix. Sabi, directrix equals x -6. So, pag ganito siya. Linya. Di ba alam natin yung directrix ay linya siya na sa opposite ng opening? Kung andito yung focus, ito yung tatandaan nyo. Ito yung property na paulit-ulit kong sinasabi. Ang distance ng vertex sa directrix ay equal sa distance ng vertex to focus. So, asan sa tingin nyo yun? Asan yung vertex natin? Andito siya sa gitna ng point tsaka ng line. Di ba? Andito yung vertex natin. Alam ko na andito na yung vertex, madadraw ko na yung opening ng parabola. Di ba? Papunta siya dito. Ayan na yung opening ng parabola ko. Salungat sa directrix. Nasa loob ang focus. Lagi niyong tandaan, ang focus nasa loob ng opening. So alam ko nang pag ganito siya. Opening to the right. Tama? Nakuha ba? Nakuha? Okay, nakuha. Base sa figure natin or sa graph, makukuha natin yung A. Tama ba ako? Makukuha natin yung A? Ano sa tingin niyo yung A? Ano yung distance nito? Kung equidistant to, ano yung distance nito? Kung -2 yan, -3, -4, -5. 2. Tama. Ang A natin 2. Kasi from focus to directrix, meron tayong 4. I-divide lang natin sa dalawa kasi magkapareho to. Makukuha natin ang A natin 2. Very good, very good. 2. So alam na natin yung focus, alam natin yung A. Ito yung mahalaga sa pagkuha natin ng equation. Yung A. Ano sa tingin niyo yung gagamitin natin? Is it x squared or y squared? X squared or y squared? Alin yung nasa second degree? Alin? Alin yung nasa second degree? Y squared. Yes, y squared. So isusulat ko na dito sa whiteboard. Y minus k. Tandaan nyo, wala siya sa origin. Kaya maglalagay ako. Equals 4a. Kaso, ano yung 4a natin? Is it negative or positive? Opening to the right. Is it positive or negative? Ano yung 4a natin? Yung 4a natin ay positive. Yes, positive. So ilalagay ko na 4a x minus h. Kaso hindi pa pala natin alam yung coordinate ng vertex. Pero malalaman natin based sa chart natin, sa figure, sa graph. Kung -4 to, ipo-project ko dito, tsaka dito, i-project natin dyan. Kalahati ng negative,
equidistant sa -2 at -6 is -4, di ba? Tapos, 1 ito kasi yung axis, di ba, magdadaan sa focus at sa vertex. So, ang coordinate natin ay, so, ang V, anyone? So, anong coordinate? -4, 1. Very good. Galing ni Ms. Riquero. Siyempre yung iba rin, alam ko nagsasolve yung iba eh. So, ilalagay ko na, substitute na natin. So, y minus, ano yung k? Ang k natin ay 1. Y minus k squared equals positive 4 times, alam natin yung a, 2. Diba? Tapos, x minus, ano yung h natin? -4. So, x minus -4, magiging positive siya. Tama? Magiging positive kasi negative. So, pwede pang masimplify. That's y minus 1, 2 equals 4 times 2, 8. X plus 4. So, nakuha na natin yung equation ng parabola natin. Ito na siya. Y minus 1 squared equals 8. X plus 4. Ganun lang kadali. So, ayun. My question? Guys? Ayun, nakuha agad. Magaling. So, sana nakatulong ako kay sa nanghingi ng another example. Okay na ba? Okay na ba, sir? Okay na ba, Mr. Miss Murillo? Sorry. Okay na ba? Ayan, question? Anyone? Okay na po. Oy, salamat naman. Okay na raw. So, mag-proceed na tayo sa saan? Sa ellipse. Next na tayo. Master na natin agad yung parabola. Kasi napakadali raw, sabi nila. Napakadali. So, next na tayo. Ellipse. May oras pa ba? Parang na-consume na ng parabola lahat. Kaya pa ba, President? Sir, take your time po. Okay. Proceed tayo, proceed. Next. No. Next tayo ay, next conical section natin ay yung ellipse. Siguro last topic. Hindi ko na matidiscuss yung hyperbola. Pero sige, mabilisan lang na malinaw. Ellipse, define natin. Ellipse is the locus of point that moves such that the sum of its distance from two fixed points called the foci is constant. The constant sum is the length of the major axis to A. So, sige, para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang tsura ng ellipse. Ito siya. Nakikita. Ito yung ellipse natin. So, yan. Pakita ko lang yung ellipse. Ito yung ellipse natin. So, para sa mga kailangan tandaan, kung saan mas elongated yung ellipse, yun yung major axis. Tama. Yun yung major axis. Minor pag siya yung mas maiksing axis. Makikita nyo, mas maiksi dito kaysa dito. Ito yung major axis. Mas mahaba siya kumpara dito. So, discuss lang natin. Ulitin ko yung definition ng ellipse. Sabi daw sa definition ng ellipse, kung mag-set tayo ng isang point kahit saan dito sa ellipse na to,
Halimbawa ito, nag-set siya dito. Pag drinoraw natin na yung line sa dalawang focus, kasi meron tayong dalawang focus sa ellipse, ito. Pag drino daw natin yung line, halimbawa F1 to P, tsaka F2 to P, pag sinam daw natin yun, equal siya sa major axis na 2A. Iba na yung A dito guys ha, sa ellipse na to. Any point, halimbawa dito, ang distance F2 to P tsaka F1 to P, pag sinam natin 2A. Kahit dito yan, halimbawa dito ako mag-set ng point sa Q, pag nag-draw again ako ng line F2 tsaka Q to F1, pag sinam din natin yun, equal ulit yan sa 2A. Lahat ng points na nadadaanan ng ellipse na yan, ganun siya. Ganun. Ganun lang yung definition ng ellipse. If mag-draw ka man ng line from dalawang focus or foci, ang sum ng distance na yun ay 2A. So yun, isa yun sa mga mahalagang tandaan. Property yun ng ellipse. Ano pa ba yung kailangan tandaan? Tandaan nyo na ang major axis ay 2A. Kung 2A to, ang kalahati nito from center, ito yung center natin. Example lang to, ang center natin ay nasa origin. Kalahati ng major axis ay isang A lang. So ito siya, A. Sa minor axis, ito, B. Ang buong minor axis equal siya sa 2B. Pero kung kalahati lang, equal lang siya sa B. Tapos may isang property. I-define lang din natin yung C. Yung C ay yung distance. Ang dami niyo natatandaan ha, makinig. Ang C ay ang distance from center to the focus. Equal lang yan ha, kahit anong focus. Kahit dito ka mag-base. Kung itong F1, ang C ay distance from 0 to focus. I mean center to focus. Center to focus. Tapos may isa silang property. Right triangle sila. Pag right triangle, pwede ka mag-Pythagorean, di ba? A squared, ito yung A, inangat lang. Tandaan nyo, ang A ay ito. Pag inangat siya, eksakto siya dito sa vertex tsaka sa focus. So, ang A squared equals B squared plus C squared kasi right triangle siya. Tama? Tama ba? Right triangle. So, tatandaan nyo yun. A squared equals, take note, A squared equals B squared plus C squared. Okay. Meron ding latus rectum ang ellipse. Ito. Katulad din ng parabola. Ayan. Dumadaan din sa focus. Meron din siyang directrix. Ayun. Nasa kabila. Both side. Kabilaan. Kasi wala nang opening eh. Closed na siya. So, eto. Ang latus rectum, directrix, ay perpendicular. Tandaan nyo, perpendicular sa major axis. Ito yung mas mahaba na axis, perpendicular siya kung ide-diretso dito. 90 degrees intersection. 90 degree intersection. So, yan yung directrix natin. Ano pa ba mga kailangan tandaan? I believe yun lang siguro. Oo. Na-define na yung C, BA. Tandaan nyo yung B ay kalahati ng minor axis. Ang A ay kalahati ng major axis. Ang C, distance from center to focus. Ayan lang. Next tayo. Next. Ayun. Hinati ko ulit sa dalawang set ng cases. May isang nasa origin, may isang may coordinate na yung center. Ito yung center na to, yung basehan, hindi na yung vertex. Center na to, kasi may center na siya. Ganun lang din, kung mapapansin nyo, yung sa origin, ito siya. X squared over A squared plus Y squared over B squared equals 1. Ganyan pag, ano nga yung A? Ito di ba yung kalahati ng major axis? Pag ang major axis nasa X,
Tandaan nyo pag ang nasa over ng x squared ay a, or mas malaki, siya yung major axis. Ibig sabihin, parallel sa x-axis yung major axis natin. Yun yung tatandaan dito. Yun yung difference niya Kung saan yung may mas malaking denominator, siya yung may parallel na major axis. Kung saan yung b na denominator, siya yung minor axis. Tama ba? Yes. Okay, nakuha. Yun kung saan yung denominator na a, siya yung may major axis. Kung saan yung may denominator b, siya yung may minor axis. Yun yung tatandaan. So eto na pag may coordinates na yung center natin. Yung sa example natin, yung center natin ay nasa 0, 0. Pero paano kung may coordinate na yung center? Eto siya. Katulad din ng sa parabola, nagkaroon lang ng minus h saka minus k yung x saka y. Kung makikita nyo, ito yung x and y, yung x, diba, ito x muna. Yung x squared natin magiging x minus h squared. Same dito, x minus h squared. Yung y... Sir? Ay, yes? Sir, lang po. Yung slide niyo po ata is hindi po same sa nakikita po ata namin, sir. Eh, bakit? Saang slide na ba kayo? Ellipse with center at origin. Nakikita nyo? Nasa graph po kami ng mismong ellipse po, sir. Ay, bakit? Sige, i-reshare ko. Yan. Okay. So, eto, nakikita yung graph. Parang late mag-respond nga. Nakikita ba yung slide ko? Ellipse with center at origin. Yes po, sir. Ellipse with center at origin. So, ayan Ulitin ko na lang, baka hindi nakuha ng iba. So, ito yung equation ng ellipse natin. X squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Sa major axis na y, x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. So, ito lang yun. Ulitin ko lang. Kung saan yung denominator ay yung a, dito sa unang formula, unang equation, ang denominator ay a sa x squared. Ibig sabihin, parallel sa x-axis, yung major axis. And yung minor axis niya ay nasa parallel sa y-axis. Dito sa kabila, dahil yung x natin ay over b squared, nasa parallel naman sa x-axis yung minor axis. Nasa y squared naman yung major axis. So, ayun lang. Ayan the difference. Kung meron ng coordinates, ulitin ko, magma-minus h tsaka minus k tayo. Yung x, compare natin, magiging x minus h squared, x minus h squared, y minus k squared, y minus k squared. So, yun lang yung mga kailangan tandaan. So, tandaan nyo, pareho ng nasa second degree yung dalawang variable natin, yung x tsaka y. Tsaka equal siya sa 1. So, yun. Ayun. Yun lang naman yung mga kailangan tandaan sa ellipse. Siguro mag-example tayo sa ellipse para mas maintindihan. Yan na naman tayo. Example. Example na ba or may question muna? Anyone? May question ba? Okay. Example na tayo sa ellipse.
Pero yung bago na lang. Okay, nakikita ba yung whiteboard? Sa baba na lang ulit ng last na sinolve natin ba? Okay. Sa baba na lang ng last na sinolve. Sa baba ng last na sinolve. So, example. Example. Graph the ellipse given the equation x squared over 9 plus y squared over 25 equals 1. Identify and label the center, vertices, co-vertices, and foci. Yan. Binigay lang isang equation. Equation lang ng ellipse natin. Tapos mahanap na natin lahat ng, ma-identify na natin lahat ng elements niya. So isulat ko yung equation. X squared over 9 plus y squared over 25 equals 1. Yan lang yung binigay na given. Okay? So paano? Base sa equation, isulat ko, i-compare ko, ilagay ko sa baba yung equation natin. X, mapapansin nyo, wala siyang minus h tsaka minus k. So madali yung problem. Ibig sabihin, ang center natin nasaan? Nasaan yung center natin? Nasaan yung center natin? Anyone? Anyone, nasaan? Nasaan yung center natin base sa binigay na equation? Guys? Nasaan? Nasa origin. Tama? Kasi kung isusulat ko yung equation, x minus h squared plus y minus h squared. Wala tayong h at k. Sorry, k to. Y minus k. Wala tayong k. Walang sinubtract sa y. So, ang origin natin, ang center natin, sinabi ko na, nasa origin. So, mas madali siya. So, ilagay na natin. Dapat nasa form siya na dapat yung mga numerator ay in a squared tsaka b squared. So, pwede natin ma-rewrite yung equation. X squared equals, so anong square root ng 9? Guys, square root ng 9, ano? Diba 3? So, 3 squared siya. Tama ako, 3 squared plus y squared over square root ng 25. I-rewrite lang natin. That's 5. 5 squared equals 1. So, nahanap na natin agad yung major tsaka half ng major tsaka half ng minor axis natin. So, ano siya? Ano sa tingin nyo yung A tsaka B? Sige, yun na lang. A tsaka B. Ano sa tingin nyo yung A tsaka B? Di ba sabi ko yung A yung malaki, B yung maliit. So, ang A natin, ang larger number ay 5. Tapos, yung B natin ay 3. Di ba ito yon? Yung mga denominators, 3 squared tsaka 5 squared, yun yung B squared tsaka A squared. Tama ba? Nagigets ha? So, meron na tayong A and B. Mahanap din natin yung C, di ba? Tama? Mahanap natin yung C. Tama, di ba? Mahanap natin yung C. Kasi yung C ay, ano? Di ba Pythagorean?
triangle, di ba yung ABC? Tama ba? Di ba ito yung B? Ito yung A? Ito yung C? Right triangle siya, so Pythagorean. Ang C natin ay square root. Ang C natin ay square root. A squared, that's 25, minus B squared, 9. So ang C natin ay equal saan? 25 minus 9. Square root 2. Tama ba? Wait lang, check ko nga. Ang mali. Tama ba? Wait lang, check natin yung property. Teka lang din, baka mali ako. Tama. Ang C natin ay A squared. Square root A squared minus B squared. So nahanap natin na ang C natin, mali. Mali nga. Ang C natin ay 4. So hindi kayo nagko-compute. Tama ba? C equals 4. Mali yung pagkakalkyo ko? Tama, tama. Anyone? Nakakasunod ba? Hello? Nakikinig ba? Tama? Tama ba? Na ang C ko ay square 25 minus 9 equal yan sa 4. Tama ba? Nagka-calculate. Isang react naman dyan, heart react. One prayer. One prayer, one heart react. Anyway, nakasunod. Or itigil na natin to. Ayun, nag-heart react. Ayun, 2 prayers na yun. So nahanap na natin yung C. Nahanap natin yung A. Nahanap natin yung B. Ngayon, try na natin i-draw yung ellipse natin. Ayan. Sa tabi niya lang sa tabi. Alam natin yung center ay origin. So, ito yung center niya. Di ba ano nga yung property ng C? Ang C ay distance from center to focus. Malolocate natin yung focus gamit yung C. Alam natin yung origin na center. So, ang C daw natin ay 4. So, tataas ako ng 4. So, asan yung major axis pala muna? Asan yung major axis? Asan yung major axis? Nasa Y ba or nasa X? Guys, alin yung may mas mataas na denominator? Alin yung mas mataas na denominator? Alin yung may mas mataas na denominator, guys? Di ba yung y squared? So, ibig sabihin, yung major axis ko, mas mahaba yung sa y. Mas mahaba yung sa y. So, andun yung focus. Madadaanan niya yung focus. So, ang pagbilang ko ng 4 units ay pataas ng center. So, magbibilang ako. 1, 2, 3, 4. Andito yung focus ko. Nasa 404. Tapos, yan yung una kong focus. Siyempre, center to, magbibilang din ako ng pababa. 1, 2, 3, 4. Negative 4. Andito yung isa kong focus. Di ba si to? Si to? Si rin to? C ay distance ng center to focus. Tandaan niyo yun. Distance ng center to focus. Alam ko na yung center at yung dalawang foci. Ang isang isang focus ay 0, 4. Yung isa ay 0, negative 4. Tama. Alam ko yung major axis, ang kalahati niya ay A, di ba? Kasi ang major axis ay 2A. So ang kalahati niyon ay A. So alam ko na yung major axis ko ay nasa
y-axis. So, 5 daw siya, yung A. So, magbibilang ako. 1, 2, 3, 4, 5. So, andito yung isa kong vertex. Ito yung major axis ko So, magbibilang ulit ako from center to isang vertex ng major axis. 1, 2, 3, 4, 5. Andito yung isa kong vertex. Ito yung major axis ko. Dito naman sa minor axis. Ang minor axis, syempre sa center ulit, magbibilang ako. Sabi yung B daw ay 3. So, 1, 2, 3. That's negative 3. 1, 2, 3. 3. So, andito yung vertex ko sa minor axis. So, ida-drawing ko na siya ng napakaganda. Pag ganito siya. Ang ganda nga. Itlog. Ayun. Na-drawing ko na yung ellipse ko. Di ba? Di ba? Na-drawing ko na ellipse ko agad. Gamit lang yung isang equation. So, ayun yung itsura ng ellipse ko. Ano bang pinapahanap sa problem? Identify and label the center, vertices, and co-vertices and foci. So, ilalagay natin mga coordinates. Coordinates lang pala hinahanap. So, ito na. Nabigay ko ng coordinates ng focus. Coordinates ng vertex naman. Sige. Coordinates ng vertex. That's, ito sa baba, ang vertex na to. So, meron tayong 4 na vertex Dalawa sa major axis, dalawa sa minor. So, ito, unahin natin itong nasa baba. That's 0. Ano sa tingin nyo to? That's negative 5, di ba? Kasi 5 from center. 0, negative 5. Ito ay 0, 5. Ito ay 3. 3, 0. Tapos, ito ay negative 3, 0. So, ayun lang yung ellipse natin. So, I guess yun lang muna sa ngayon dahil 2:43 na. Nakuha naman ba? Nakuha? So, antay-tayin tayo ng questions. Nakuha ba yun sa ellipse? Or isa pang example? Parang wala nagre-reply. Nakuha ba? Ayan, Mr. Press, siguro yun lang for this afternoon. Sana, may natutunan sila ngayong hapon. Hello, hello. Kung may questions, pwede magtanong. Ayan. Miss Riquero, may questions? Ayan. Everyone? Ayun, don't hesitate to ask. Ayan, one tulog na sila. Ayun. Wala. So far, wala. May question ba? May question? Ayun, wala na. Yes, wala na. Ayun, yun na ata ngayon. Ayun lang yun for this afternoon. Mr. Press. Sir, I think may time pa po if you can proceed po sa hyperbola, sir. If you'd like lang po, sir. May tayo. May ibang priority this afternoon. So, sorry, hanggang dito lang yung oras ko. Siguro hanggang hanggang 3. So, if pwede tayo mag-resched next time. If gusto lang naman ng mga first years natin. Pwede pa natin i-discuss yung hyperbola tsaka more example for ellipse. Pero sorry, hanggang dito lang yung oras ko, guys. Pero kung meron pang event na ganito, I would be happy to attend and participate din. Ayun. So thank you. One heart equals one prayer. So thank you sa prayers. Ayan, take it away na guys, officers.
And hello, what a fantastic discussion. We'll now hand out the worksheets created especially for this session to help us remember everything we just learned. For the file, please check your inbox on our Microsoft Teams chat. Please work on at least the few problems. You have 30 minutes and remember to send your solutions in the chat box once you're done. Work through these issues at your own pace and don't be afraid to ask questions in the following segment. Thank you. So, ayun lang tayo for this afternoon. Siguro pwede na ako mag-leave, Mr. Press, officers, guys, anyone. Pwede na ba? Okay. Ay. Ayan, so let's just confirm lang po to everyone. You may use the raise hand or put your questions in the chat box if you need any clarifications. Engineer Ditera will respond to as many questions as they can. Let's make sure you have a firm understanding of the subject matter at the end of this session. So may I get a heart react lang po if no more questions? All right, so ayan. Wow, dami. Thank you. Thank you po sa heart react. On behalf of everyone here, we'd like to extend our heartfelt gratitude to Engineer John Carlo O. Ditera for sharing their time and knowledge with us today. Your insights and guidance have truly made a difference. We have created the certificate of appreciation as a sign of our gratitude, and we sincerely appreciate your inspirational contribution to our journey. Let's give a warm round of applause to Engineer John Carlo O. Ditera. Yan. Yes. Thank you po, sir. And Thank you, just thank like you. that, our session has ended. Just like this session, we appreciate everyone's enthusiasm and active participation today. To help us enhance future events, remember to complete the evaluation form that is linked in the chat. So, as you study for your exams, we hope this session was beneficial and empowering. See you at the upcoming Accelerate event. Remain confident and focused as we continue to construct our future one step at a time. Enjoy your day, everybody. See you po. Again, thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, sir. See you po ulit for the next event.